Matapos i-recruit ni Joel Embiid si Paul George sa national TV na muntikan pang matampering, sinabi naman ni PG sa podcast niya magkakaroon ng impact sa free agency ang nangyari kina Daryl Morey at James Harden last season. Base kay PG, nag-uusap ang mga players regarding sa kanilang mga former team at nalalaman nila ang reputation ng isang team lalo na sa management. Dagdag pa niya, hindi na siya yung tipo na naghahabol ng championship kundi ang hinahabol niya yung playing style ng basketball. Last season, napansin na rin to ni Shaq na hindi na ganong kabukal magsalita sa championship si PG nung kasagsagan ng run nila. Ang Clippers may offer na binigay kay PG hanggang $158 million mahigit sa loob ng 3 taon. Hindi na sila lalagpas doon. Ang pwede kasing gawin ni PG mag-accept ng player option at sa report pwede din siyang mag-request ng trade. Bukod pa doon sa pwede niyang i-decline yung kanyang player option at maging free agent para makalipat ng team. Base pa kay Sham, nawawala na ng interes ang Philadelphia kay Paul George at maghahanap ng ibang player sa mga susunod na araw. Meron ang Philadelphia na estimated na $80 million sa cap space. Pwede sila magdagdag ng 2 big-time free agent sa off-season. Pero 2 big-time free agent na rin ang nawala sa listahan na available. Si Pascal Siakam na nag-agree ng contract extension sa Pacers, ganun din yung isa sa best 6-man last season na si Malik Monk. Nakasecure na ng long-term contract sa Sacramento. Dahil sa paghina ng traction kay PG dito sa Philadelphia, dito naman pumasok ang Knicks na interesadong kunin si Paul George sa off-season or kaya sa trade. Si LeBron naman expected na magdi-decline ng player option base sa LA Times. Nauna na kasi itong nabanggit dati ni Rich Paul na tinawag niyang free agent si LeBron during interview sa playoffs na hindi niya mabawi. Si JJ Redick throughout ng playoffs nasa Lakers bilang magiging head coach. Natuloy yun ngayon. Kaya sinabing posibleng mag-decline si LeBron ng kanyang player option. Ang isang factor doon, walang nakakaalam na iba na sikreto pala yung kay Dan Hurley na gusto ng LA na pumalit bilang head coach. Kaso nga hindi nagkasundo sa kontrata. Sinabi din ni Rich Paul na walang plano si LeBron na makakalaro si Bronny ngayong season. Walang deal doon na pipilitin niya ang Lakers na si Bronny ang piliin sa second round tapos mag-i-stay si LeBron. Kung pupersahin naman niya ang Lakers na piliin si Bronny sa first round, pwedeng hindi rin pumirma si LeBron doon. Sinabi din niyang hindi kukuha ng minimum contract si LeBron para maglaro sa Phoenix Suns kaya tanggalin na yun sa listahan. Nasa $156 million mahigit ang pwedeng makuha pa ni LeBron sa loob ng 3 taon. Sinabi na rin ng ibang mga analyst na yung ginagawa ni Rich Paul ay by design patungkol to kay Bronny. Yung mga teams napapaisip pa rin ngayon kung totoo yung sinabi niya na walang balak si LeBron na maglaro kasama yung anak niya. Ay natuloy yung hinala nila na magiging head coach ng Lakers si Redick. Dahil nagsimula yung Redick saga mula nang magtayo silang dalawa ng podcast. Dumami ang teams na interesado kay Bronny dahil may chance pa rin silang lilipat doon si LeBron. Win-win situation pa rin kasi yon. Kung asan si LeBron, national TV coverage. Ang sinabi din ni Rich Paul, 2 taon pa maglalaro si LeBron. Kung pinapirma ng Lakers si LeBron ng contract extension ng 3 taon, mapapatungan nung 1 taon noon yung player option. Kaya papatak pa rin na 2 taon. 2 beses nang ginawa ni LeBron na pumirma ng contract extension at napatungan yung isa sa player option niya pero ngayon hindi niya ginawa. Kaya doon napapaisip yung ibang mga teams. Si LeBron ang biggest free agent pa rin ngayong off-season sa edad na 39 years old na magiging 40 years old na bago matapos yung taon.